Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Elmer B. Hugalbot 3 hours ago. Sabi niya, breaking! Ayon sa aking kaibigang butiki na naka-urban camouflage, Martin Romualdez is now in Dubai, United Arab Emirates. So, ito, unconfirmed. Klaruhin natin ha. Ayon lang sa isang source. So, sinong source? Hindi natin alam. Kaya, huwag tayong maniwala kagad. Okay? Para hindi tayo ma-fake news. This is not a confirmed news. Na-attract lang ako kasi nga, kahapon ba yun o the other day, may mga post na nagsasabi ang kampo ni dating Speaker Romualdez humihingi ng travel clearance sa House, I think 14 days, para magbiyahe sa abroad para magpagamot. May post din si Mr. Rigoberto Tiglao. Sabi niya, Martin Romualdez, is it true that you are asking for a travel authority for 15 days naman? Post ni Mr. Tiglao. Whatever, 14 or 15 days. Itong mga bagay na ito sana, trabaho ito ng mga spokesperson. Meron naman silang spokesperson, si Atty. Abante. Bakit hindi nila, yun ang trabaho nila, inform the people. Kung may transparent governance sila. Wala eh. Puros na lang haka-haka. Oh, so, ano sa tingin nyo? Ang House leadership ba, bibigyan nila ng approval si Martin Romualdez na makalabas ng bansa? Kung ako ang inyong tatanungin, the answer is a big yes. Nakaplano na yan. Personal opinion ko lang ito. Nung naramdaman nila na puputok na itong issue na ito, saldi ko, go ahead, first. Kaya hindi natin namalayan, nawala na si saldi ko sa Pilipinas, later on na lang natin nalaman na nasa Amerika na pala siya. So, ngayon, mabuti na lang at itong si Den Chase at ibang netizens, tinututukan nila ang movements ni Saldico, from Madrid, Spain, pupunta si Saldico sa Dubai. May 2 days layover niya doon. Yung petsa, I'm not sure. Nabasa ko lang, October 9, nasa Dubai siya. Ano bang petsa na ngayon? October 5? 5 na ba ngayon? So, granting na totoo ito na nasa Dubai na, yung nabasa kong mga comments, baka magkikita daw si Martin Romualdez at Saldico sa Dubai. And then from there, hindi na natin alam kung anong mangyari. Basta, mauna ang aking nakikita, walang rason na hindi nila papayagan si dating Speaker Martin Romualdez. Wala pa namang kaso. Wala namang hold departure order. Tapos, aliado nila. Ang namili sa bagong speaker ngayon, si Martin Romualdez. Kinandidato niya. Kaya nga sabi ni Congressman Barsaga, tota rin ni Romualdez ang speaker ngayon. Romualdez Jr. ang tawag niya. Kaya kung totoo yun na humingis ng travel clearance si Martin Romualdez, sigurado ang pagbibigyan. So, kung nagbiyahe na kaya, hindi natin alam. Kung na-approve na, baka ito na nga. Nasa Dubai na, and from Dubai, where's next? Kasi, may karamdaman daw. Ano bang sakit? Si Saldico, sakit daw sa puso. Kaya lang nagtataka ako, sakit sa puso, kaya ang kanyang leeg may brace. Apektado ba ang leeg kung may sakit ka sa puso? Di ba? Malayo, no?
Anyway, yan ang nakikitang litrato. Meron siyang ano dito, parang style PGMA no, na naka-brace ang PGMA. Okay. So, anong mangyayari dito sa dalawa, Saldico and Martin Romualdez, kung makalabas na? Babalik pa ba? Example, Saldico, babalik pa ba dito? Sinasabi sa both ICI at saka Blue Ribbon, papatawag daw silang dalawa. Paano ngayon mapapatawag kung Romualdez palabas na ng bansa pag ma-approve na yung kanyang travel authority? Babalik pa ba? I doubt so. Si Saldico, habang mainit pang issue na ito, sa tansya ko, hindi na yan babalik. Kahit si dating Speaker Romualdez, pag nakalabas yan, hindi na yan babalik. Makakabalik lang kung hahabulin ng Marcos Jr. administration. Kailang, by all indication, again, opinion ko lang ito, parang wala silang commitment, walang plano na hahabulin nila si Saldico. Kaya, to a point na itong si dating Senate President Frank Drilon, nagsuggest siya na the government must now cancel the passport of Saldico. Correct. I-freeze nyo na ang lahat ng kanyang accounts. Yan ang suggestion, dating Senate President. Correct. Ang tanong, may galaw ba ang administrasyong ito para gawin yun? I don't think so. Wala akong nababalitaan. Ano lang? Yun lang, yung order ng bagong House Speaker na balik ka na. Not later by September 29. Dapat nandito ka na. Pagdating ng September 29, irrevocable resignation. Tapos, wala na. Parang, okay, nag-resign ka naman. Sabi pa nga ni Saldico, bahala ng party list ko, ako Bicol, ng nominee, kung sino ang papalit sa akin. Ganun lang. Parang walang nangyari. So, mayroon ba talagang sense of justice para sa mga taxpayers? To me, wala. No transparency, no accountability at all. ICI man yan, o kahit ito naling Blue Ribbon Committee na dati inaasahan natin, ngayon suspended ang hearing, wala na. Naglaho ng lahat ang aking tiwala sa investigasyon nitong flood control anomaly na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating income sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang yero nga buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gyud nga tan-awon, kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atop, so maayo na nga tan-awon, dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan abi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Inaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo. Oo. Pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya?
Silipro. Sumipro. Oh, So kada adlaw kada ka trabaho. oh taga-adlaw. Mm. Domingo ang may trabaho po. Domingo pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Supporter mo yun. Ura gid pagpalit bugas unsa pa dek kinahanglan. Bugas ra gyud ang mga kuan kuya, mga port. Bugas ra gid. Sa panangyero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ra gid sa pagkaon napagid binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.